Para ho hindi tayo maligaw o magkamali ng unawa tungkol sa sinasabi ni Jesus sa binasa nating ebanghelyo, linawin muna natin kung ano ang hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi na masama ang gumawa ng kabutihan sa nakikita ng mga tao. Di ba? Siya nga mismo, si Jesus, maraming beses din siyang gumawa ng mabubuting bagay sa gitna ng publiko. Sa maraming pagkakataon na nagpagaling siya ng mga may sakit, nasa piling siya ng maraming tao. Nakita siya ng ibang tao nang paramihin niya ang tinapay at nang pakainin niya ang 5,000 katao. Gayon din nang iligtas niya sa kahihiyan ang bagong kasal na naubusan ng alak sa bayan ng Cana sa Galilea. At hindi ba, habang nananalangin siya, ayon kay San Lucas, pinagmamasdan daw siya ng mga alagad niya. At matapos na siya'y manalangin, nilapitan pa nga at nakiusap sila kung pwede raw ay turuan din sila kung paano magdasal. At di ba si Jesus mismo, ginamit niya ang talinghaga ng ilawan. Ang ilawan na hindi daw dapat itago sa ilalim ng takalan. At sinabi niya sa mga alagad niya, hayaan ninyo na tumanglaw ang inyong liwanag sa iba upang makita nila ang inyong mabubuting gawain at luwalhatiin ang inyong Diyos Ama sa langit. Ayon ang punto. Ang dapat itawag pansin ay hindi ang sarili, kundi ang kabutihan, ang kabanalan, at kagandahang loob ng ating Diyos. Kapag ang tunay na intensyon sa paggawa ng mabuti ay tumawag pansin sa sarili, ay walang kinalaman sa Diyos yon. Iba yung gumawa ng mabuti at merong ibang tao na nakakita at nag-video nito na hindi mo man lang nalalaman at pinost niya ito sa Facebook at nag-viral dahil maraming na-inspire. Iba yon. Kesa doon sa masyado namang obvious na nagtataas ng sariling bangko. Alam niyo ho yan, may mga ganyang klaseng video. Nagagawa nga ng mabuti pero binibidyohan at pinapublic para makakuha ng maraming likes. Sabi ng Panginoon, ano bang hinihintay mong gantimpala? Marami ka ng likes, yun ang gantimpala mo. Parang minsan, sa hindi mo nalalaman, yung pinopost mo, ang message niya ay, ang bait ko, ano? Ang banal-banal ko, ano? Kaya siguro, ang Tagalog translation para sa hypocrite ay pakitang tao. Yung kunwari, gumagawa ng mabuti sa kapwa, yun pala, gusto lang gamitin ng kapwa para sa sariling agenda at para itawag pansin ang sarili. Ang tunay na issue pala ay pagkukunwari o panlilin lang o pagsisinungaling hindi sa salita kundi sa gawa. Pwede talaga nating lokohin ang kapwa. Pero pwede ba nating lokohin ang Diyos na nakakikita sa itinatago natin sa kaloob-looban natin? Narinig natin kung paano inulit-ulit sa ating gospel reading. Ang Diyos na nakakikita sa nakatago
ang siyang gagantimpala sa iyo. Pwede bang mangyari na ang nakikita at inaakala nating mabuting gawain ay meron palang hindi mabuting intensyon o hindi mabuting layunin na hindi natin nakikita pero nakikita ng Diyos? Tatlong gawain ang tinutukoy ng ating ebanghelyo ngayon. Una, ang hindi nakikitang pagkakawang gawa. Pangalawa, ang hindi nakikitang kabanalan. At pangatlo, ang hindi nakikitang penitensya. Simulan natin sa una, ang hindi nakikitang kawang gawa. Ang sabi niya, yung di nakikitang kawang gawa ay yung walang hinihintay na kapalit. Hindi naman lahat ng regalo ay totoong regalo, di ba? Ang iba ay suhol o padulas. Ang ibang regalo, they come with strings attached. Ika nga sa English, mabuti kung strings lang. Sometimes they come with ropes and chains attached. Mga lubid at tanikala, mga regalong mistulang patibong. At pag tinanggap mo, nakatali ka na. Hindi naman lahat ng tinatawag na ayuda ay totoong ayuda. Alam ng marami sa inyo ng salitang ayuda galing sa Kastila na ang ibig sabihin, tulong o pagkakawang gawa. Ang iba na tinatawag na ayuda ay pampautang na loob na may hinihintay na bayad. O diretsuhin na natin, pambili ng boto. Masama na nga kahit sariling pera ang ginagamit ng kandidato para pambili ng boto. Ang mas masahol ay yung nanggigisa pa sa sarili nating mantika. Tulad ng mga gumagamit ng pondo na pampubliko. Kaninong peti ko? Pang dialysis kuno. Hindi kawang gawa ang tawag sa ganyan, kundi pagsasamantala sa kahirapan ng mga dukha. Ano ang mapapala ng bayan kapag ganyan ang mga iniluluklok natin sa pwesto bilang mga lingkod bayan? Pupulutin talaga tayo sa kangkungan. Kapag ang turing sa pondong gobyerno na galing sa mga buwis ng mamamayan ay para bang personal na pondo. Pangalawa, ang di nakikitang kabanalan. Sabi ni Prophet Joel sa ating first reading, chapter 2, verse 12, ang puso ang warakin, hindi ang damit. Ganyan pala, kadramatic ang penitensya sa mga Hudyo. Winawarak talaga ang kanilang mga damit. Simbolo lang ng pag-aayuno ang abo sa noo. Simbolo lang. Ang tunay na mahalaga ay ang ipinapaalala nito na dapat isa puso. Na tayo'y matutong magpakumbaba. Na huwag kalilimutan na tayo'y alabok at sa alabok magbabalik. Si Propeta Isaias naman, ang minsan nagsabi sa chapter 29, verse 13, ang sabi ng Panginoon, pinupuri ako ng bayang ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, pero malayo sa akin ang kanilang kalooban.
Sa habag, malasakit at kabayanihan, doon nakikita ng Diyos ang totoong kabanalan. Ang debosyon na walang pag-ibig ay parang moro-moro lamang. Nakikita ng Diyos ang nakatagong pagkakaiba ng pagpapakabanal sa pagbabanal-banalan. At huling, pangatlo, ang hindi nakikitang penitensya. Ang propeta Isaiah sa chapter 58, verses 5 to 7, minsan naitanong niya sa bayan. Tinanong daw ng Panginoon sa bayang Israel, Ito ba ang klase ng pag-aayuno na hinihingi ko sa inyo? Ang yumuko o iyuko ninyo ang mga ulo ninyo na parang tambo? Ang maligo kayo sa abo at magsuot ng basahan na gulagulanit? Ito ba? Hindi ba ito ang ayuno na ikinalulugod ko? Ang makita na mapalaya sa mga nakagapos sa tanikala ng ang mga nakagapos sa tanikala ng pagkaalipin. Ang mapagaan, ang pasanin ng mga nabibigatan, ang magbahagi ng makakain sa mga nagugutom, o ng masisilungan sa mga palaboy. Walang saysay ang mag-fasting sa karne, pero order ka naman ng African sea bass sa mamahaling restaurant o lobster. Hindi ako kumain ng baboy. Lobster lang. And you call that fasting? Huwag naman nating tawaging penitensya kung ang intensyon natin ay mag-reduce lang o magpa-sexy. Hindi ba mas makabuluhang penitensya kaysa bawas kanin, ang bawas chismis, o ang bawas oras sa social media? Mga kapatid, pumasok na tayo sa Kwaresma. Ang panahon ng pagsasanay espiritual. Hindi lang mga katawan natin ang dapat i-exercise. Mga kaluluwa din natin. Ang magsanay sa hindi nakikitang penitensya, sa hindi nakikitang kabanalan, at sa hindi nakikitang kawang gawa. Ito ang tunay na layunin ng panahon ng Kwaresma.